Please read 1 Peter chapter 3 verse 9. The truth about hell. Hell is real. It is a terrible place of a suffering and torment for Satan, his angel, and the wicked. God does not want any man to go to hell. Huwag gantihan ang masama o nag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. The word translated in the English Bible, Greek, Gehenna, the place of punishment, and Matthew chapter 5, 20-29, he said, But I say unto you that whosoever is angry with his brother without cause shall be danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother Raka shall be a danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Kaya huwag gantihan ng masama o ang nag-alipusta, kundi pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sino mang ayaw pumunta sa nagdidilaab na apoy, ipigilin ang sarili. Ika nga, inalipusta man, pinagbintangan man, ginawan man ng kwento na hindi maganda, alalahanin mayroong Panginoon nakakita at nakarinig na siyang magtanggol sa'yo, sa atin, sa ating lahat. For those faithful to the Lord, who worship in truth. Ang impyerno ay miserableng tahanan na walang katapusan ng mga wicked, ng mga masama. Kasama si Satanas at ang kanyang mga anghel. Kaya ingatan natin na magunos dili tayo na hindi na pag magalit man tayo, hindi tayo magkasala. Because just mine i-rebuke in Jesus' name at umalis. Iwasan mo. Tulad ngayon, pandemya, maraming nabubudong, maraming nagkasakit, at maraming nagsasabi na namatay dahil sa first dose na bakuna, second dose na bakuna, namatay agad. Pero hindi tayo dapat matakot dahil pag oras na ng tao, may bakuna man o wala, mamamatay talaga yan. Pero pag kung bakunahan man yan, pag hindi pa niya oras, hindi yan mamamatay. Hindi natin hawak ang nais ng Diyos sa ating buhay.
Maliban siguruhin natin na siya'y malulugod sa ating mga ginagawa. Makitaan tayo ng katapatan sa ating sarili, sa Kanya, at may pag-ibig, pagmalasakit, unawa sa bawat kaluluwa. Ang mahalaga ay respeto natin ang salita ng Diyos. Makapangyarihan siya. No? Walang makagawa sa isang taong masama na ibulid ito sa impyerno maliban sa Kanya. Wala din makagawa na ang taong mabuti ay dalhin sa kaharian niya maliban sa Kanya. Diba? Nakikita ko ang isang buaya yung sa YouTube, kinagat yung nag-aalaga. Sinakban ng buhaya ang kamay nito. Ngunit, marahil hindi gasin masakit dahil bakit nagpupiniglas ang babae yun. Ngunit, tinulungan siya ng isang lalaki at hinawakan niya ang buhaya at nailigtas niya ang babaeng yon at siya tumalon, no? Iniwan ang buhaya. So, pambihirang lalaki yan, diba? Mayroong kaarunungan, kaalaman, get mula sa Diyos kung paano i-handle ang isang buhaya na kumagat sa isang tao. So, what more pa kayo ang Panginoon? So, isipin natin ang pandemya ngayon is isang buhaya. Yan nga lang, hindi natin nakikita. Pero ang buhaya pwede pala pumiglas pag mayroong tumulong na matalinong tao. Paano i-handle ang buhaya na hindi makapanakit at hindi siya masaktan. So, ganun din tayo. Sa panahon ito, matatawag natin na isang salot na ito'y isang, kung tutuisin, hindi maganda pakinggan ang purpose ng Panginoon dahil gutom at pandemya or parang sumpa, diba? Pero ang Panginoon nagbibigay ng warning at paalaala sa mga tao na sinasabi, narito ako, kayong mga hindi nakikinig sa akin. Matagal ko nang sinasabi sa inyo na unahin nyo paghanap ng aking kaharian. Sumunod kayo sa aking mga utos. Purihin nyo ako ng tama na magiging makitaan kayo ng pag-asa ng kapwa-tao ninyo. Buhay na testimony na ako ang nagdudumala sa buhay ninyo. Hindi yung kayo ang magdala sa sarili nyo kung hindi ako. Dahil ako, sa akin nagsimula ang kaalaman, ang karunungan, at lalo na yung nag-aaral ng aking kautusan, lalong nagdagdagan ang kanyang kaalaman. Una, marunong siyang magtimpi, sinisirado niya ang kanyang labi sa masamang salita, malawak ang kanyang unawa tulad ng kasinglapad ng dagat at ng langit, at kayang magtimpi at umunawa, kayang ngumiti sa kabila ng hapdi ng kanyang puso. Dahil nariyan ang Panginoon kasama niya, hindi siya natatakot dahil kakampi niya ang Panginoon. Alam niyang hindi siya ipahamak ng Panginoon. So, ganun din tayo. No? So, hindi tayo dapat matakot sa bakuna dahil kung oras na talagang kunin ng Panginoon, kahit walang bakuna, mamamatay yun. Kahit bakunahan man, pag hindi pa oras, hindi yan mamamatay. So, ika nga, isang pagsubok ito sa ating kaalaman, sa ating pag-unawa. No? So, huwag kayong matakot. Magpabakuna kayo. Huwag ninyong hintayin na hindi kayo makalabas ng inyong tahanan at kung may mga emergency, pupunta kayo sa ibang dako, sa ibang lugar na talagang sadyang kailangan kayo ang
kaya kayo ang pupunta doon, paano kayo makarating kung hindi kayo mabakunahan? Ang Panginoon. So, purpose ito ng Panginoon. Ano ba ang inyong gawin? Di ba dapat manalangin? Magpabakuna, manalangin, ingatan kayo ng Panginoon. Sabi sa Psalms 23:1-6, huwag kang magtakot dahil narito ako. Ilayo kita sa anumang kasalanan. Tulad mo isang puno na nasa siping na nasa tabing tubig na hindi malalanta dahil nariyan ang tubig nagbibigay ng dagdag panglakas, manatili siyang masigla. So, ganoon din tayo. Ang salita ng Diyos, kasiglahan, strength, at kaligtasan, tagumpay, asa. So, itong pangyayari ngayon, pandemya, masalimuot. So, parang place ito ng kaparasuhan, pagsubok sa isang taong naniniwala sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga dito, kung magagalit sa kayo sa inyong kapatid, ipakita nyo ang pag-ibig. Halalahanan siya na may pag-ibig. Maunawaan niya ito. At maiwasan ang panganib sa kahatulan. At huwag din magsalita ng ulo kasi mapanganib din ito sa impyerno na nagdilaog ng fuego. Sabihin mo sa isang tao, hindi mo kasundo, bubo ka, ulol ka, danger ito sa nagdilaog na fuego. Kaya ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapanganib. At ang sino mang nagsasabi na ulol sa kanyang kapatid o sa sino man, mapanganib. Sa impyerno, nagdilaog ng apoy. And at the right eye open thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is parable for thee, that one of thy neighbors should perish, and not that the whole body should be cast into hell. Kung ang kanang mata mo nakapagpatisod sa'yo, sabi dito, dukutin mo at itapon. Dahil may pakinabang pa ang isang mata sa sangkap ng iyong katawan na hindi mabulid sa impyerno. So, kung dukutin naman natin ang mata, hindi na tayo makapagtrabaho, makapagbasa ng salita ng Diyos. So, pag-pray natin. Pero pag alam mong talagang ang mata mo talagang masama na talaga ang tingin at ang babae na pangit nagiging parang berhen, at para ito sa mga nang-rape na parang anghel ang tingin sa isang babae, at ay ang kahalayan na yung naisip, o kaya sa sobrang lasing, dukutin mo na lang yung mata mo. Mabuti pa yung isang mata, mapunta ka naman sa kaharian ng Diyos. Kaysa yung dalawang mata mo, na ang katawan mo kasama, at ang kaluluwa mo, mapunta sa impyerno, matusta. Doon sa nagdilaog na apoy. So, ang mga umiinom ng alak, pandemya ngayon, wala ng pera, iinom pa ba kayo ng alak?
bili na lang ninyo ng bigas at ulam. O ang kayo namang nagbabalak mang hold up, magnakaw, mag-pray kayo. Ang Diyos kumilos at gagamit na isang taong mayaman para bigyan kayo. Sisiran kayo. Jeremiah 33:3, sabi doon, tumawag kayo sa akin ng buong puso. Ipakita ko sa inyo ang kababalaghan. Hindi nyo alam saan galing, nasa harap na ninyo. Faith. No? Paniniwala ng buong puso at may panampalataya sa Panginoon. Huwag mag-alilangan. So, kung mang-hold up kayo, mangidnap, or magnakaw, pag mahuli kayo, di dobling hirap. Mahirapan ka sa kulungan, o kayo mapatay ka. Kawawa naman yung pamilya mo. Lalong magugutom kung sa'yo umaasa. Diba? So, mas maigi pa na manalangin kayo. Sabihin mo sa asawa mo, manalangin tayo. Sabihin mo sa husband mo, manalangin tayo. Sa wife mo, manalangin tayo. Sa mga anak mo, manalangin tayo. Pinakain nga ng Panginoon ng ibon, isda tayo sa libat. Tayo pa kayang tao. Yan ang nais ng Diyos. Ayaw niya na may mapunta sa nagdilaab na apoy sa impyerno. Sabi nga, no, nakita natin ito sa chapter 5 of Matthew, verse 22 at 29. So, dito naman tayo mapunta sa open your Bible at Matthew chapter 10, verse 28, Matthew 18, verse 18, chapter 18, verse 9, Matthew chapter 23, verse 15 to 33, and then Luke chapter 12, verse 5. No? So, sinasabi dito, and fear not them which kill the body, but are not able to kill soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. No? Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi siya nakapatay sa kaluluwa. Kung bagkos, ang katakutan ninyo yaong nakapuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So, ibig sabihin, hindi tayo matatakot patayin tayo. Kaya kung oras mo na, oras mo talaga yan. Pero pag hindi mo pa oras yan, nariyan ang Panginoon tagapagligtas. Pag ang Panginoon nakasama mo, ligtas ka. Hindi ka mapahamak. No? So, ingatan mo lang na hindi ka makagawa ng masama sa harapan ng mga tao. Wala kang masaktan, wala kang matapakan, wala kang inagawan. Ups, lalo sa bakit may salot? Huh? Sinusubukan lang ang tao. Ano ang gawin? Ano ang gawin? Maalala pa kaya niya manalangin? No? Tumawag sa Panginoon. Ayan ang ibig ng Diyos. In time of needy, tumawag sa Panginoon. Manalangin, iligtas, pakainin, pagalingin sa bawat karamdaman. So, sabi nga dito, para maiwasan, no, na mapahamak ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Maliwanag ba? Ang sabi nga dito sa Mark 18, chapter 18, verse 9, and if thine eyes often they pluck it out and cast it from thee, it is better for thee to enter into life with one eye rather than having their two eyes to be cast into fire. No? Kung ang mata makapagpatisod, dukutin mo, inuulit dito, at iyong itapon.
Kung hindi mo makontrol, abay, didukutin mo at itapon. Pero kung may Panginoon ka sa puso, naalala mo ang Panginoon, manalangin ka, no? Para manatiling mayroon kang mata. Manalangin na magsisi, sabihin sa Panginoon, Panginoon kong Amang nasa langit, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Tanggapin mo ako bilang iyong anak. At manguna ka sa aking buhay. Ano ang aking gawin at desisyon. Ingatan mo ako. Naniniwala at nanalig ako sa iyong kapangyarihan. Dahil ikaw ang Diyos na buhay na tagapagligtas at walang ibang Diyos. Ikaw. Pakinggan ng Panginoon ang iyong dalangin. Sigurado, ang mata mo, dalawa. Hindi mabubulag, hindi matatapon. Dahil siya ang inuuna mo. Ligtas ang katawan, no? Ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Sabi nga sa Matthew chapter 23 verse 15 to 33, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one prostrate, and when he is made him twofold more the child than yourself. No? So, sabi nga dito, sa verse, maliwanag ang pagkasabi dito na sa aba ninyo, iskriba at paraseyo, mga mapag-imbabaw, sapagkat iyong nilibot ang dagat at ang lupa sa paghanap, no, ng isang kakampi. At, ano sabi? At nagbibigay ng ikinapo ng barbuena at ng anis ng kamino at pinabayaan ang kautusan. Yung mga taong mahilig magbigay, mostly sa church, tumulong, pero gumagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, ang tawag doon mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Tulad sa isang tao, kunwari mabait sa labas ng bahay, pagdating sa loob ng bahay, dorimi pala ang mali na nakita ng mga anak at asawa sa loob ng bahay. Dorimi. Mean to say that, hindi mabuting modelo. No? Kaya ingat din tayo. Ingat ka. Ingat ikaw. Tayong lahat. Dahil kahit anong pabuti-buti, pabait-bait natin, kung mga anak at ang asawa nakasaksi sa mga pinagawa na hindi tama, pwedeng sila ang magbigkas nito sa kasiraan o kaya sa mga kasama. So, kailangan ingat, maging tapat sa sarili, sa kapwa, higit sa Panginoon. Kung mapagpaimbabaw, ang tawag doon, niluloko niyang kanyang sarili, kanyang kapwa at ang Panginoon. Mapagkanwari, panay bola ang salita ang ginagamit, malayo sa katotohanan. Ano ba ang tawag sa mabukal ang labi? Mahilig magdaldal. Kung ano-ano na lang ang sasabihin. Remember, ni isa doon walang katotohanan. No? So, kung ang salita ay bilang, 1, 2, 3, pero mas mabuti yung isang salita dahil masabi mo
pagkasama mo ang Panginoon sa puso at tapat ka sa Panginoon sa sarili, sigurado tama ang may bahagi at mapakinggan. Pero pag kung wala naman ang Panginoon sa puso, kahit isang salita yan, masakit sa tainga yan at ikapahamak. No? Kaya maganda yung ika nga tapat sa Panginoon sa sarili, sa kapwa, upang hindi masabihan na mapagpaimbabaw, mapagkunwari, at manloloko. Remember, pag mapagkunwari tayo, mapagpaimbabaw tayo, una nating liniloloko ang ating sarili. Mahilig tayong magbigay, pero chinichismis naman natin, una nating sinisiraan ang ating sarili. So, ang bunganga na hindi marunong mag-zepper, delikado yan. No? So, sa mahilig manira, sa kapwa, may makita lang, punta agad sa isang taingat, sabi naman isang taingat, hanggang sa ang kanilang katawan o kanilang personalidad ang sinisira. At ang lahat na kinig nun, sira sa harapan ng Diyos at sa mga mata at sa taingang nakikinig at nakasaksi. So, ingat sa labi at huwag natin hangarin ang hindi atin kunin natin. Apps, walang magalit, totoo lang ito, hango ito sa Psalms, sinasabi, no? Ang babaeng nakikiapid, alam niya may asawa, kahit huli na niya itong nalaman may asawa, at pumapatol pa rin, nakikiapid, no? Ang kahiyan, no? Mamatay na lang yan, hindi mawawala. At, number 1, salot sa pamilya na kanyang sinira at sa harapan ng Diyos. Kaya, lahat ng mga nakikiapid ngayon, may rason kayo, hindi nyo sinasadya, niloko kayo, pero may panahon pa. Hiwalayan ninyo. Dahil yun ang nais ng Diyos. At ang salot sa buhay mo mawala. Ang matinong lalaki o ang matinong babae may isang pag-iisip. Kung magmahal, isa lang. Dahil mahal niya kanyang sarili, pumundar siya ng pamilya, magkaroon ng anak. Dahil mahal niya kanyang sarili, mahal niya ang kanyang kabukasan, kasama ng kanyang asawa at mga anak. Pag ang Panginoon kasama, matawag na matinong lalaki at matinong babae. Walang salot na dumating sa kanyang buhay. Walang pag-alipusta. Minsan, pag hindi mapigilan ang pag-ibig, pag pumasok sa may asawa, sigurado alipusta. So, huwag naman magalit. Kasi binasok mo yun eh. Bagkus ang gawin mo, hiwalayan mo. Dahil impyerno ang pinasukan mo. Walang basbas ng Diyos. No, manganak ka ng putok sa buko. Walang basbas. Tapos magpatuloy kang makisama, alam mo na walang basbas, at impyerno ang pinasok mo, sigurado sa dilaab na apoy ang tone mo. So, hindi pa huli mga nakikiapid. Ito'y, huwag kayong magalit sa akin. Ito'y paalaala lang. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya bakit mayroong ginagamit ng mga labi na magsalita upang magpaalaala ito sa mga nakagawa ng hindi tama sa mata ng Diyos. So, huwag kayong magalit. Iwasan ninyo na ang impyernong pinasok ninyo dito sa lupa maputol. Dahil pag oras mamatay man, ang lahat na tao mamatay man yan, no, may mga ending ang buhay, mapalad lang tong dumating ang Panginoon, buhay pa siya, sa lubungin ng Diyos, mapalad dahil ang Panginoon totoong nasa buhay at tapat siya sa Panginoon. Ngunit, ang mga nagkakamali at pumatos may asawa, kung hindi man sinasadya dahil niloko siya o anong paraan na naging kabit siya, mga inday, mga nini, maganda kayo sa paningin ng Diyos. Huwag na huwag ninyo sirain iyong kagandahan, iyong kabutihan sa harapan ng Diyos ng dahil lang sa may asawa. Ganun din, ikaw, lalaki.
magkaroon ka ng isang salita, isang panindigan, at magkaroon ka ng pamilya. I-focus mo sa pamilya mo ang pagmamahal na yan. Pag magawa mo yon, magkaroon ng mabuting kinabukasan ng mga anak mo, irespeto at kagalang-galang ka dahil minahal mo ang apelyado mo, ang dignidad mo. Huwag kayo magalit. Sa batas natin, pag maghiwalay ang lalaki, madali magpag-asawa. Pero pag sa harapan ng Diyos, laging isipin. Mark 19, hindi pwede paghiwalayin mag-asawa. Dahil yan ang takda at itinakda at sinasabi ng Diyos. Huwag paghiwalayin ang mag-asawa ng tao. Kaya kung sa batas ng Diyos, ingatan yung pumunta sa niningas ng apoy ng impyerno. Sundin nyo ang batas ng Diyos. Tayong lahat, sumunod. Una, naiwasan ang impyerno ng buhay natin. Pero mo may asawa, papasok ka pa. Hindi mo may iwas, hindi ka magutom. Dahil hanapin ng asawa ang pera noon. So, anong mangyari? Pwede kang iwanan. Anong mangyari? Kaya, impyerno sa lupa. Kaya, bago dumating yan, kayong mga nakikiapid, iwanan nyo ang mga kabit nyo. O kayong mga nangabit, iwanan nyo. Dahil matinong tao ang hindi pumapatol sa may asawa. Bata, matanda. No? Mapagpaimbabaw. Mapagkunwari. Number 1 yan. Hindi nais ng Diyos na gawin. No? Kaya, ang mapag-ibabaw, nagbibigay, mahiling magbigay yan para mapaamo ang isang babae, mapaamo ang isang lalaki, mapaamo ang isang bata. Ang ganti noon, kidlat. Pag matamaan ka ng ngipin ng kidlat, patay ka. O, di ba? Hindi mo na alam saan ka pupulutin. Kaya, huwag magpabola. Ang mapag-imbabaw, ang mapagkunwari, mahirap yan. No? Hindi, no, makaligtas sa apoy ng impyerno. So, dito tayo sa last verse. Luke, chapter 12, verse 5. But I will forewarn you whom you shall fear. Fear him which after he hath healed, hath power to cast and to heal. Yes, I say unto you, fear him. No? Ipinapaunawa ng Panginoon sa atin, sa iyo, sa kanila, sa ating lahat. Nakatakutan siya. No? Hindi tayo makagawa ng mali o ikasama natin sa ating katawan, sa ating kaluluwa. No? Katakutan dapat dahil siya ang may kapangyarihan na ibulid sa nagdilaab na apoy. No? Kaya hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Eh pag ang Panginoon sa puso mo at oras na tinanggap mo ang Panginoon as personal Savior, pag mamatay ka, ligtas ka sa puso mo, doon ka kasama mo, kapiling ka sa kaharian sa langit. So hindi pa huli, no? Kung sakali man may mangyayari o maghihingal man, hingi ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinatanggap kita as personal Savior. Gabayan, patnubayan, ingatan mo ako. Naalala ba ninyo yung ang Panginoon ipinako, may dalawa siyang kasama?
Yung isa ay nag-work, pero yung isa, sabi Panginoon, kapag ikaw ay mabuhay, pat nasa langit ka na, alalahanin mo ako. Alalahanin mo ako. Humingi siya ng tawad. Nakiusap siya, alalahanin mo ako sa kaharian. At ligtas siya. Ligtas siya. So tayo, dumating man ang paghihingalo, no? Hindi man maiwasan yan, mamatay. Paghihingalo, hingi ng tawad sa Panginoon, no? Katapos tanggapin mo siyang iyong personal na tagapagligtas at binigay mo ang iyong kaluluwa sa Kanya na siya magdumala sa iyong buhay, na lahat na sangkap ng katawan mo kontrolado upang malugod siya. At ang lahat na yan, pag siya magdumala, save ang kaluluwa mo sa nagdilaw na natin. So makikita natin dito, no, sa Hebrews chapter 10:23, ingatan na ating ingatan, matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang pangako ng Panginoon. No? Tapat ang pangako ng Panginoon. Kaya, huwag malinlangan na pag matanggap mo na ito, mapakinggan mo, matutong magtiwala sa Panginoon. No? Ingatan ang Panginoon, ang Kanyang salita sa buhay mo. Sa puso mo, siyang magmando sa pag-iisip mo at magdumala sa puso mo. Matuto kang naroon ang pagpakumbaba, unawa, pagtitimpi, makitaan man ang galit, hindi nagkakasala, dahil pag-ibig, na dama na may pagpaalaala ng salita ng Diyos. Totally, ikaw nga, naghayag ng salita ng Diyos. At ito'y buhay na testimony mo sa sino mang nakikinig sa'yo. Kaya, pakinggan mo at isabuhay mo ang lahat dahil siya ang kasama. Masarap pag ang Panginoon ay ating kasama. Masaya pag ang Panginoon ay ating kasama. No? Sabi nga, and every word na mapakinggan natin mula sa Panginoon, nagbibigay ng pag-asa. Nakangiti tayo kahit may problema. Kahit umiiyak tayo sa sakit, sobrang sakit ng ngipin, sakit ng tiyan, umiiyak, pero sa looban ng ating puso, may tiwala, may pag-asa, at may kagalakan dahil kasama siya. Sabi nga dito sa Acts 16:31, no? Sabi, para tayong isang punong mataba ang mga dahon nasa tabi ng ilog. Ano mang pagsubok, problema, dahil sa tubig na dulot, naroon ang kasiglahan at hindi malanta. Ang tubig na yan ay salita ng Diyos. Ang pag-asa na yan ay paniniwala at panampalataya sa Diyos. Ang tagumpay na yan, nagsimula sa pagtitiis, pagtiyaga, at pangunawa.
Nagsimula sa maliit na paniniwala at pananampalataya. Pero pagpalawakin mo yan sa salita ng Diyos, pag-aralan mo, totally, ang kagalakan, kasiyahan mula sa Diyos na hindi maibigay ng lupa o ng mundo, makamtan. Tulad ko, ako'y nagpabakuna noong June. Second dose is July 26. Sinovac. Nanalangin ako, sabi ko sa asawa ko, manalangin ha. At sa mga anak ko, ang verse ng Psalms 23, 1-6, memorize ninyo yan. Yan lang. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag matakot kung mag-alinlangan. Patnubayan, iingatan ko kayo. At kayo hindi mangailangan dahil ako'y kasama niyo. So, magpabakuna na kayo. Huwag matakot. Ang natatakot na mamatay, may reason naman. Hindi maiwanan ang asawa, hindi maiwanan ang mga anak, ay maliit pa. Pero ang Panginoon nakakita, siya ang nakaalam sa dapat mapasakin. So, magpabakuna. Para pag pumunta sa ibang lugar, walang hadlang. Magpabakuna. No? Ang gobyerno sa lupa at sa langit ay isa. Yan ay mula sa Diyos. At huwag natin tingnan ang mga mali ng mga namumuno dahil tayo nga nagkamali. What more pa sila na buong bansa ang pinadala. So, ipag-pray, ipanalangin. Laging tandaan, ang mabunganga, mapag-imbabaw at mapagkunwari, niloloko ang sarili. Laging tandaan. So, ano ang dapat pa na gawin? At yan ay hindi makatulong. Ang pangbubola, ang paimbabaw at ang pagkunwari, hindi yan makatulong sa atin. Ang paninira, hindi yan makatulong sa ating bansa o sa buong mundo. Bagkus ang panalangin, ang nais ng Diyos ngayon, panalangin na buong puso na hingi ng tawad, may pagpakbaba sa Panginoon at mangako, iwasan ang gawang masama. Aura mismo ang kababalaghan mula sa Diyos na makapangyarihan. Hindi mo alam saan galing ay nasa harapan. Jeremiah 33:3. God bless.